Magandang araw po sa ating lahat! Good morning, good afternoon, and good evening to every one of us. I am so glad po to see everyone here. Tingin-tingin naman po kayo sa iba-ibang pwesto dito sa simbahan. Baka po may hindi pa kayo na hello. Sige po, tingin po kayo sa likod, dun sa kabilang side. Mag-hello po kayo sa isa't isa. Tayo po ay isang pamilya dito. We are a family of God. Ayan. Sige po. Yung katabi po ninyo, yan, kausapin po ninyo kasi bibigay po ako sa inyong tanong. Tanungin niyo po yung katabi nyo, ano kayang height ni God? Anong height? Gano'n kaya siya katangkad? Alam nyo kaya? Alam nyo din po kaya kung anong waistline niya? Meron po kaya siyang waist? At tanungin niyo po yung katabi nyo, meron kayang, ano yung mga nagawa na ni Lord sa buhay nyo? Magbigay po kayo ng tatlo. Tatlo lang Ano pong nagawa ng Diyos sa inyong buhay? Lately. Sige po, share nyo po sa inyong katabi. Ayan. Okay po. Okay na po ba yung mga katabi po niyo? Nakapagsalita na po both? Last question po. Ano kaya ang hindi kayang gawin ni Lord? Yan. Tanong niyo po sa katabi niyo. Ano kaya di niya kayang gawin? Meron kaya siyang di kayang gawin? Diba? Ang ganda po isipin, no? Na minsan maganda rin tanongin yung sarili natin na, o nga no, gano'n ba kalaki si Lord? Gano'n ba siya ka-great? Kasi sabi sa Bible, for God is great and greatly to be praised. Pero gano'n ka-great yung great? At kaya natin isipin yon. Kaya I am inviting everyone po of us to stand up on your feet. Sa ating pong pagpupuri sa ating Panginoon, huwag po nating kakalimutan that we have a great God. Amen? Sabihin nga po natin, we have a great God. Isa pa po, we have a great God. And He is greatly to be praised. Isa pa po, and He is greatly to be praised. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Woo! Purihin natin ang Diyos! Hallelujah! Sing out, the Lord is near. Build Him a temple here. A palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out a joyful song. His love goes on and on. Amen. When praises abound, His glory surrounds us, filling His temple here. Sing out, the Lord is near. Woo! A throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out a joyful song. His love goes on and on. Amen, amen. When praises abound, His glory surrounds us, filling His temple here. Sing out, the Lord is near. Woo! Hallelujah! The Lord inhabits the song of His saints and lives in their praises. The Lord inhabits the song of His saints and lives in their praises. Sing out, the Lord is near. Build Him a temple here, a palace of praise, a throne of His. Thank you, Lord, for the King of Kings. Sing out a joyful song. His love goes on and on. When praises abound,
in all that the Father has done. Let's lift up an offering. Sing out, the Lord is near. Build him a temple here, a palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Peace. Sing out, church! Sing out, joyful song. His love goes on and on. When praises abound, His glory surrounds us, filling His temple here. Sing out, the Lord is near. Woo! We come to worship together as one, with music and singing. Rejoice! Let's rejoice! Hallelujah! Let's lift up an offering. Sing out, the Lord is near. Build him a temple here, a palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Hallelujah! Sing out a joyful song. His love goes on and on. When praises abound, His glory surrounds us, building His temple here. Sing out, the Lord is near. Build him a temple here, a palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Come on, church! Sing out a joyful song. His love goes on and on. When praises abound, His glory surrounds us, filling His temple here. Build him a temple here. Build him a temple here. Sing out, the Lord is near. Amen. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord. The secret, the quiet place, stillness, you are there. The secret, in the quiet hour, wait only for you, 'cause I want to know you more. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. Yes, Lord. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you, Lord. Woo! In the secret, in the quiet place, in the stillness, you are there. The secret, the quiet, I will wait only for you, 'cause I want to know you more and more. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. I want to know you. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you, Lord. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. Just a man. I want to know you. I want to hear Yes. your voice. I want to know you more. I want to touch Kalalaki yan you. po. Sige, I sing want to to the Lord. see your face. I want to know Amen. you more. This time, all the ladies, let's sing. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. With one voice, I want to know you. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you
great God and He is greatly to be praised. Alam niyo po ba in the Old Testament, when Solomon, yung anak po ni King David, built the temple for God, as in, ano po yun? Eksakto to the very centimeter or whatever form of measurement nila before. Tapos lahat yun, puro gold. Imagine niyo po, ito, gold, puro gold. Tapos mas malaki pa dito. 10 times bigger. Ganun po yung binild nila na temple for God. And when they dedicated that temple for God, ano po nangyari nung nag-aawitan sila? Literal po, may cloud. Dito. Parang, imagine niyo pa, may cloud na nag-fill sa buong temple. Yun po yung presensya ng Diyos. They had to do that kasi they had to sacrifice to experience the presence of the Lord. As in, sacrifice po ng mga animals. Kailangan nila mag-sacrifice. And dun po sa Chronicles, First Chronicles, sinabi po doon kung gaano kadami. More than thousands na animals. Imagine niyo po, nag-offer pa sila ng ganon, tapos nag-awitan sila, saka dumating yung presence ng Diyos. So they had to go through that length or kailangan po nila talaga mag-effort para lang ma-experience yung presence ng Lord. Hindi na po natin kailangan gawin yun. Kasi tapos na po ni Jesus yung sacrifice. Imagine niyo po yun. Hindi na natin kailangan mag-offer ng lamb, ng pigeon, ng dove. Hindi na natin kailangan mag-offer ng ganun. Kasi tapos na ni Jesus. You can experience the presence of the Lord wherever you are. You can experience the presence of the Lord right here, right now. Ano lang kailangan natin gawin? Kailangan ba natin umiyak? Humagulgol? Kailangan ba natin lumuhod? Requirement ba yon? Hindi po. Ang requirement lang is that you trust Jesus in your heart, that because of Jesus, we can enter the throne of grace. Boldly, sabi po yun sa Bible, boldly. Pag sinabi pong boldly, confidently. Hindi na tayo yung, excuse me po, ganun. Hindi eh. Lord! Hello! We can do that. All because of Jesus. Kaya po, kung anuman pong pinagdadaanan nyo ngayon, you can enter the presence of the Lord. Just enter the presence of the Lord. Kasi po sa presensya ng Diyos, may kapayapaan. Sino pong ayaw ng kapayapaan dito? Wala naman po, di ba? Sa presensya po ng Diyos, may joy. Amen. Sa presensya ng Diyos, may security. Hindi natin kailangan i-please yung mga friends natin na kailangan cool ako. Or yung mga boss natin, ay, kailangan magaling ako. Hindi. We just need to present ourselves before the Lord and enjoy His presence. Kaya po, let's just open our hearts, open our ears, open our eyes. Sa umaga pong ito, as we sing these songs of worship before the Lord, na kayo po yung kumakausap sa Panginoon. Huwag niyo po kaming intindihin dito. Nagli-lead lang po kami ng mga awitan, pero kayo po yung nag-worship before the Lord. Sige po, let's worship God. Let's worship Him. Let's worship Him. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Who compares to you? Who set the stars in their place? You who calm the raging seas that came crashing over me. Who compares to you? You who bring the morning light, the hope of all the earth is rest assured in your great love. You are magnificent, eternally wonderful.
You are beautiful beyond description. Yes, Lord. Too marvelous for words. Yes, you are, Lord. Too wonderful for comprehension. Like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description. Majesty enthroned above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. You are beautiful beyond description. Too marvelous for words. Too wonderful for comprehension. Like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description. Majesty enthroned above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Amen, hallelujah. And I stand in awe of you. Hallelujah. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe. Once again, I stand in awe. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Hallelujah. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own, His anthem praise. Let's exalt Jesus. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Hallelujah. Jesus. Magnify,
Napakabuti po ng Diyos. Napakabuti po ng Diyos. We can't stop singing. We can't stop singing. Let's just praise the Lord. Let's praise the Lord. Purihin po natin siya. Purihin natin siya. Purihin natin siya. Sige po, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Salamat, O Diyos. Sa iyong kabutihan. Salamat, 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 O Diyos. Hindi po namin kayo mababox, Lord, sa program namin. We can't box you in our program. We can't box you, Lord, sa sitwasyon namin. You are a great God. You are a great God, great, great God. Napakabuti po ninyo, Panginoon. Napakabuti po ninyo. Kayo po yung nagpo-provide sa pangangailangan namin. Hindi po namin deserve, pero binibigay nyo po. Salamat, O Diyos! Salamat po sa mga favor. Salamat sa favor sa trabaho po namin. Salamat meron kaming work. Salamat sa mga promotion. Salamat sa provision, Lord. Salamat sa kapayapaan sa trabaho. Salamat, Lord, sa businesses ng meron po yung kapatiran namin. Thank you, Lord, sa favor, sa mga transactions, sa mga sales. Thank you, Lord. Thank you, Lord, kasi po kayo po yung nagpapatawad ng aming mga kasalanan. Salamat po because you have already forgiven our sins, past, present, and future. Thank you, Lord. Hallelujah! 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 Thank you, Lord, sa pag-iingat nyo po sa araw-araw. Salamat, O Diyos. Ang dami po nadidisgrasya, pero iniingatan nyo po kami. Salamat, O Diyos. Salamat sa tinitirahan namin. Maliit, malaki. Salamat, Panginoon. Napakabuti po ninyo, O Diyos. Napakabuti po ninyo. Napakabuti po ninyo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kayo po yung nagpapagaling, Panginoon. Kayo po yung nagpapagaling. Kahit di namin maintindihan, hindi namin alam saan pupunta, pero kayo po yung nagpapagaling dahil sinabi po ninyo yun sa inyong salita. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Napakabuti po ninyo. Napakabuti po ninyo, Panginoon. Napakabuti po ninyo, Diyos. Hallelujah. 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 Pwede mo ba natin itaas ang ating mga kamay? Awitin po natin muli yung I stand in awe. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to all praise is due. I stand in awe. Pwede ba natin marinig yung mga kabataan? And I stand. Even as young as you are, God is faithful. God is faithful. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe. Lahat naman po ng mga senior citizen and mga senior citizen po, faithful po ang Diyos sa buhay nyo. He is faithful. He is faithful. Amen. All the adult
men and women. And I stand in awe of you. In every season, He is good. Every season, God is good. God is faithful. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe. Without the music and with one voice, and I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. For the last time, Holy God, Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. Hallelujah! Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Tunay kang mabuti, Panginoon. Tunay kang dakila. You are great. Di man namin maintindihan, Panginoon, pero alam namin na ipapaintindi mo, ipapaunawa mo, Panginoon, sa bawat isa kung gaano ka kadakila, Panginoon. Ipapaunawa mo sa pamamagitan ng iyong pagpapagaling, Panginoon, sa aming mga karamdaman. Ipapaunawa mo, Panginoon, kung paano mo kami yakapin sa oras ng kalungkutan, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil araw-araw nandyan ang provision mo sa amin. Hindi ka nagkukulang, hindi ka nagpapabaya. Nandyan lagi, Panginoon, ang presensya mo. Salamat, O Diyos, salamat. Salamat sa kapatawaran, Panginoon. Meron kaming mga nagagawang hindi kaaya-aya sa inyong harapan. May mga masasama kaming pag-iisip, may masamang pag-uugali, nagawa sa kapwa namin. Salamat sa biyaya mo. Salamat sa biyaya mo. Tunay, Panginoon, na patuloy mong ipinapadama kung gaano kakabuti sa amin. Kaya't ang lahat ng aming mga papurit pasasalamat, tanggapin mo, Panginoon. Ikaw lamang ang maitaas. Ikaw lamang ang madakila. Ang pangalan mo lamang, Panginoon, ang tanging mabibigyan ng papurit pasasalamat dahil napakabuti mo at dakila sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat, O Diyos. Dakilain ka. At sa oras na ito, Panginoon, patuloy kaming lumalapit sa inyo. Hinihingi ang pagkilos ng iyong banal na presensya. Kung paano ka kumilos sa aming praise and worship, maging sa mga salita mo naming maririnig, Panginoon. Magbigay pagbabago sa bawat isa. Magbibigay, Panginoon, ng pangunawa, Panginoon. Buksan mo ang puso at isipan ng bawat isa upang mangusap ka, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga salitang ito na maitatanim sa bawat puso, Panginoon. Aalis kami sa sambahang ito mamaya ng punong-puno ng pagpapala dahil sa mga salita mo. Patuloy, Panginoon, ikaw ang maitaas sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Bago po tayo maupo, pwede po ba tayong makipagkamustahan po sa mga kapwa po natin? Yan. Pwede po nating kamayan. Yan. Mga hanggang 5 katao po, pwede po ba ninyong kamustahin at kamayan po?
Yung mga nasa likod po, meron pa po tayong upuan. Yan. Meron pa po dito, sa right side ko din po. May mga upuan pa po dito. Okay, so again, welcome po sa Marikina Foursquare Gospel Church, or mas kilala pong J-Clam. Yan. Pakingitian naman po yung inyong katabi at batiin. Ganun din po sa mga nasa live stream po natin. Welcome din po sa inyo. At pakitype lang po ang inyong mga pangalan para alam din po namin na kasama namin kayo sa oras na ito. Yan. Again, welcome po sa Marikina Foursquare Gospel Church, a church that follows Christ and makes followers of Christ. Yan po yung ating layunin na dapat po araw-araw na isa sa puso at ginagawa po natin. Okay? So welcome din po sa ating mga bisita. Meron po bang first-timers po natin sa oras pong ito? Yan, mga bisita po ni Sister Ruby. Yan. Kay Eric, tama ba? Naalala ko pa. Yan. Meron pa po ba? First time dito po. Dito sa site na to. Ayun, meron din pong bago po. Yan. Welcome po sa inyong pagpunta po rito. Meron pa po ba? Wala na? Okay. So welcome po sa ating mga visitors. At mamaya po may token po ibibigay sa inyo ang ating church po. Okay? Yan. Wala na? Yan. So para po sa ating mga announcements po, yan, every 9:30 hanggang 10:30 po ay meron pong gawain po yung ating mga kalalakihan at kababaihan, UFM or UFW. Meron po silang kapihan. Ang mga kalalakihan po nasa 4th floor po sila ngayon. Yan. At ang mga kababaihan naman ay nasa 2nd floor, may tea time naman po. So watch out po again dun sa kabataan naman po natin, meron naman kayong Choco Youth. Yan, Choco Youth. Okay? So, malapit na po. Malapit na yung inyong Choco Youth. Then, this coming Wednesday, yan, sino po ang nabe-blessed every Wednesday? Dahil sa breakthrough na natatanggap po ng bawat isa. This coming Wednesday, meron po ulit tayong OPC. Yan, another breakthrough na ating matututunan this Wednesday at 6:30 sa online po tayo. 6:30 p.m. So, invite nyo po yung inyong mga family, makinig po sama-sama sa ating online prayer cell para even sa family po natin, magkaroon din po ng breakthrough. Okay? So tuloy-tuloy pa rin po yung ating water baptism interview at ganoon din po yung ating membership 101. Ang membership 101 ay isa pong pag-aaral kung bakit kailangan pong magpa-member. Tapos po may schedule na rin po dyan ng membership acceptance. So makipag-ugnayan lang po kay Pastor Aglo sa mga interviews po. Yan. Pwede po kayo mag-set ng schedule po para sa interview din po para sa kanya. Okay? So, lapitan nyo lang po. Hingi kayo ng form sa kanya para po sa water baptism and yung membership 101. Yan. J-Clam Christian School, open na rin po sa enrollment. Yan. Mga ilan ng enrollment nyo, Ayut? Yan. So, nangangailangan pa rin po ng nursery and kinder level po. Age 5 years old, 6 years old po yata yan. So makipag-ugnayan lang po kay Ayut o kay Teacher Rochelle para po sa mga enrollment requirements po at saka fees. Yan. Pwede nyo rin pong i-share yung ating poster po para makatulong din po kayo na mai-advertise yung ating school. Okay? J-Clam Christian School po. This coming Wednesday, meron din pong Rest and Relax Friday ang ating mga young adults. Yan. Single po, July 19, 7:30. Sana po ang place? To be announced. To be announced po. Yan. Pero kung wala pong mahanap daw na place, ay doon pa rin sa dati, sa Ushi Cafe. Okay? So this coming Friday na po yan, invite po kayo ng inyong mga kasamang young adults, single, mga nagtatrabaho, walang trabaho, bagong graduate sa college. Kasama po kayo dito sa ating Rest and Relax. Yan. This coming Sunday po, ang ating tribute na rin sa mga graduates ng 2024. So, fill out lang po ng ating Google form. Nasa FB page din po ng church. Lalong-lalo na po yung mga hindi pa nakapag-fill out po dito. And this coming Sunday, mabibigyan po kayo ng tribute. First service lang po. Ayan, yung medyo patapos na yung first service. Yun lang po yung schedule po ng ating tribute po. Okay? So, medyo maaga-aga lang ng konti po kayo. This coming Sunday. Meron din pong gawain ng ating mga kabataan this coming July 27, Sabado po ito, sa San Mateo, Rizal. So, I Speak Jesus. So, meron din pong registration sa ating Google form. Yan, lahat ng mga kabataan
Fill out na lang dyan para alam din po kung ilang mga sasakyan po yung maghahatid po sa inyo doon. Okay? So, lahat po ng youth. Anong age po nito? May age po ba to? Yan. Teens and youth. Teens and youth. Open po yan. So, yun po. Makipag-ugnayan na lang din po kay Jovi, kay Rhythm, kay Kenats para sa mga detalye po nung gawain ito. Okay? Yan. So, natawagan ko na po si Pastor Aki for additional announcements. Good morning, good afternoon, and good evening, lalo na po sa manonood po at nanonood sa ating live stream. Konti explanation lang po why we worship the way we worship. Para po sa ating mga bago-baguhan lang dito sa church. Gusto ko lang ibalik sa inyo yung, minsan nagpo-post kayo, di ba, kapag nasasayan kayo kasi graduate na isang kamag-anak nyo. Ipo-post nyo. Ibig sabihin, gusto nyo kasing i-shout out. Gusto nyo kasing i-publicize how joyful you are. So, you post it, okay? O kaya naman ay lalo na kung may award, di ba? Talagang pinapakita niyo pa yung medal, di ba? So, because you want to really, you thank God for it, no? And gusto mong malaman ng lahat. So, the same way when we gather, gusto ko kasi natin ipagbunyi talaga si Lord. Kaya, yung medyo tahimik na pagpasalamat sa Panginoon, okay lang po yan. Kasi sa sarili nyo, ganyan, anywhere you are, okay po yan. Pero when we come together, gusto ko natin talagang ipagbunyi po siyan. Kasi, sobrang galing po talaga ni Lord. Kaya sa mga baguhan pa lang, hindi kayo na-awkward lang ko kayo, okay lang ho yan sa una. And I know that as you know God more, yan, mas lalo nyo ho siyang masasamba the way the Bible says how to worship the Lord. Okay po? But also, we can be quiet also in worshiping God. Wala akong problema dyan. But we also choose to pagbunyi talaga ang pangalan ng Panginoon. Okay? Kaya, praise God for our moment of worship kanina. I hope that you were blessed. We were blessed. Okay. Pastor Nolan mentioned about breakthrough because that's the theme of our prayer meetings. Na po, breakthrough. And yan ho yung gusto nating makita sa iglesyang ito na maraming breakthroughs na nangyayari. You know, sa Prayer Warriors na grupo, dumadami na ho yung nag-i-involve dyan because every time, sabi ko nga sa inyo dati, every time na may itinatapon, okay, nilalagay, sinesend po sa Prayer Warriors group na merong nararamdamang hindi maganda, merong may sakit, may magpapa-opera, nagpa-check up, nakuha yung laboratory test, something like that. So ano pa pong concerns? Kahit anong concerns, hindi lang physical, whatever, ninadala po doon and as soon as we receive the prayer, we utter the prayer agad-agad. Hindi lang namin nilalagay yung nakaganon. We utter the prayer. And I hope we're doing that. Okay? So, salamat po sa Panginoon kasi marami na hong nasasagot. And we hear them sa faith night. We hear them sa mga OPC when people testify. Kaya sabi po sa Corinthians ay mas lalong umaangat yung pasasalamat sa Diyos. Marami tuloy mas lalong nagpapasalamat sa Diyos. Kasi nga maraming sinasagot na panalangin. And thank God. Thank you, Lord. Okay, so at this juncture, I will be calling somebody who will, for a brief moment lang naman, pero I know that his heart is full as he will testify about the goodness of God. May I call on Brother Jeremy Cristobal to share his story sa atin. Palakpakan po natin si Lord. May script. Sige. Good morning po. Good morning sa lahat. Ako, siguro maraming di na nakilala sa akin. Meron pa rin. Anyway, pero matagal na po kami dito sa members sa church, yung family namin. Yun, good morning. It's been a long time po na nakatayo ulit po ako dito sa harapan. Mag-testify and talk about the goodness of our Lord. This past few weeks po and months, God tested my faith. Kasi po, meron po akong naramdaman na kakaiba sa katawan ko. Meron po akong naramdaman na bukol, which is ito. Siguro sabi ko, ano kaya to? Ang dami ko naramdaman, takot, kaba, lahat. Sabi ko, ano kaya to? Pagkatapos, kung may nakakilala po sa family ko, my dad passed away due to, yun nga po, cancer. So sabi ko, ako rin ba? Meron. So paano yun? Sabi ko, paano yung asawa ko? Paano yung anak ko? Ang liliit pa nila. So sabi ko, ano kaya gagawin ko? Handa na ba ako?
And then, all of that, sabi ko, ang dami ng takot, dami ng ganyan, pero hindi pa rin ako nagpapacheck up. Kasi in denial ako. Sabi ko, ay, wala yan. Pagkatapos, nga pala, I work as a medical representative po. So, medrep ako. Ay, sorry. Hello, medrep po ako. So, everyday, araw-araw po nakikita ko na different patients, yung mga conditions nila. Nakikita ko, sabi ko, magiging ganito rin ba ako? Sabi ko, paano na sila? Meron ba akong pera? Meron ba akong paano lahat? So, ang dami pong questions. But, sabi ko, Lord, ikaw na po bahala sa akin. And the prayers po, with the help of ng asawa ko, kay Pastora, sabi ko, Pastora, pwede yung on-team prayers. Yun po. And eventually, eto na, series of yung nagpa-check up na po ako, doctors, yun nga. Actually, yung unang check up ko, natakot pa po ako, sobra. Kasi sabi ng doktor, sabi niya, possible CA siya. Sabi ko, Doc, wag naman po. Kasi sabi ko, ano gagawin ko? Kausap ko yung wife ko. Sabi niya, magpa-second opinion tayo hanggang third. O, kahit ilan. So, yun po, nagpunta kami sa St. Luke's. Hanggang sabi niya, okay, eto na, laboratory, exams, and lahat na. And thank God, yun nga po, negative po siya. Opo. And sabi ng doktor, huwag kang mag-alala. Medications lang yan. Kayang-kaya natin yan. Yun lang po. At maraming salamat po talaga. Thank you, Lord. Praise God. Isa lang po yan sa mga stories natin. Marami pa po. And just this morning, I'm also receiving another one from Ate Hani Aquino. Let's pray for her. Nakakuha pala ng lab test niya. Meron din po siya, endometrial cancer. So, sabi ko, God will show up. God will show up. As He has always been doing, no? According to the faith na nilagay niya sa puso natin, and according to His word that He promised to give us a foretaste of His healing power. Alright? Muli, palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan. Praise God. Meron din po bang nakakakilala sa akin dito? Ayan. Joke lang po. Ganun po talaga pag matandaan na, dalawa na yung salamin. Aminin na natin yan. Ayan. Bakit po ako nandito ngayong umagang ito? I stand in awe of you, O God. Ayan. So I'm here to challenge you with our tithes and offerings. Ayan. Sabi ko, parang saktong-sakto to, Lord, Kasi kung hindi man po alam ng iba, na-diagnose din po yung asawa ko na may CA. Ayan. Pero sabi nga, bakit pa ako nakakangiti? Pero pinapakita ko sa Panginoon na nagpapasalamat ako sa Kanya na kahit na may mga challenges sa ating mga buhay, we still have to smile and thank the Lord. So this is one way of worshiping God. Sabi nga natin, every time na pumupunta tayo sa church, every Sunday, ano yung isang reason? Is to worship God and thanksgiving. So this is one way of giving back all the blessings na binibigay ni Lord sa atin through our tithes and offering. Sabi dito, what are the reasons in giving our tithes and offering? So maraming reasons or maraming ways. Ano ba yung mga reason kung bakit tayo nagbibigay ng tithes and offerings? Number one, giving is an act of worship. So ganito yung ginagawa natin. Andito tayo every Sunday, sabi natin to give our thanksgiving and worship to Him. So, through giving, magagawa natin yun. Number two is giving provides for the needs of others. Alam nyo ba na lahat tayo nakikinabang dun sa ating tithes? Bakit? Kasi dun sa inuupuan nyo ngayon, yung space na meron tayo at aircon pa, diba? Yan isang benefit ng ating tithes and offerings. Number three, giving is about the heart. So, chine-check din dito yung heart natin kung ano bang emoji ang meron yung heart natin? Happy ba? Sad ba? Excited ba? Takot ba? Or kung ano-ano, yan. Next, giving comes with a return blessing. And last one, giving is an investment in the kingdom of God. Naalala ko si Ate Mi, last Sunday magkakasama kami, nag-lunch kami. Sabi ko, merong sinabi si Ate Mi sa akin na hindi ko masabi in words, yung exact words, pero tinamaan ako. Sabi ko, parang angel yung nagsabi, na inutusan ni Lord
si Ate Mi para sabihin sa akin na yung mga blessings na dumadating sa amin, even though ang daming challenges, nag-struck talaga sa akin doon sa word niya. Yun yung giving is an investment in the kingdom of God. Tama, Ate Mi? Ayan. So, tanong ako ng tanong, Ate Mi, ano ba yung exact word na sinabi mo? Share ko lang po sa inyo itong verse na to. Corinthians 9:8, one of the most common tithes and offering verses. We read, "And God can bless you abundantly so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work." And yung walang kamatayan na verse natin sa Malakay 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse, that they may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will be no room enough to store in it." Alam niyo, sa totoo lang, kung isi-share ko sa inyo lahat ng blessings ni Lord sa aming family, sobra-sobra. Sabi nga natin, one time nag-share si Kuya Arnold tungkol dun sa mga disasters na dumarating sa atin, tama po? Nasabi natin, pinagpipray na wag dumating, pero nasa Bible yon na darating. So sa ating mga Christians, expect natin na may mga challenges sa buhay natin. Pero ang ipag-pray natin na tulungan tayo ni Lord na ma-overcome ang lahat ng yun. Sa amin, sa family namin, sabi ko nga, yung word na breakthrough, sobrang may dating sa amin. Kasi netong January, nagkaroon kami ng spiritual breakthrough na sinasabi ko, eto yung way ni Lord na prepare yung mga puso namin para tanggapin kung ano yung mga nangyayari sa amin. At kumbaga yung faith namin iisa. Na sinasabi ni Lord, sabi ko nga doon sa devotion ko, sunod-sunod, sinasabi, be still, do not fret, don't worry. Yun ang pinangahawangan namin kasi may promise ni Lord sa atin. So, kami, ng asawa ko, lagi kong sinasabi, kailangan faithful tayo sa pagbibigay ni Lord kasi faithful siya sa atin. Kung nakikita nyo, pakotse-kotse kami, akala nyo, lagi kami may laman sa bulsa, wala po. Hindi po. Mukha lang kami, pero hindi po ganon. Pero nakita namin yung goodness ni Lord, lagi siyang on time. Sa dami ng testimony na pwede kong sabihin dito sa inyo para ma-prove ko kung gaano kabuti si Lord sa atin, kasi faithful siya sa atin, isang way po na pwede nating ibalik sa Kanya yung goodness is through giving. I-share ko lang po sa inyo, yung asawa ko for the longest time, 20 years siya na OFW. Umuwi siya dito, eksaktong COVID, nag-lockdown. So yung inuwi niyang pera, 1 year siya na walang trabaho. So yung inuwi niyang pera, yun yung ginastos namin. Tapos mauubos na yung pera. Sabi ko, Daddy, wala na tayong pera. Wala ka pang trabaho. Alam nyo, nakakatuwa si Lord. Right there and then, nung naubos yung pera namin, binigyan siya ng trabaho na hindi niya alam kung anong trabaho yun. Train lang siya. At ang nakakatuwa, pagkapirma niya, binigyan agad siya ng pera. Isang buwan na sweldo. Ganon ka-timing si Lord. Pangalawa, inoperahan na rin po ako sa aking ovaries. Total hysterectomy. Ayan. Sabi ng asawa ko, alam mo, blessing na nandito ako sa work kasi meron tayong card. Oo nga Papasok kami ng ospital, kailangan namin 250,000. Alam nyo kung ilan lang ang laman ng wallet namin? 3,000 pesos. Pray lang kami ng pray na sana umabot pa yung balance ng card kasi ganito lang yung balance ko. Nung magbabayad na kami, ang kaaway talaga gumagawa talaga ng paraan para sirain tayo or mawala yung faith natin sa Kanya. Alam nyo kung anong ginawa? Sabi ng nung sa card namin, wala na raw balance. Pinagpawisan kami ng husto. Saan kami kukuha? 3,000 lang ang laman ng wallet namin. Pero pray kami ng pray, Lord. Alam namin, lang ito. Challenge lang ito ulit sa amin. Alam nyo, nakakatuwa. Kasi nung inulit-ulit namin, paulit-ulit kami na pina-follow up, nalaman namin sa office na talagang wala na. Kulang yung pera. Pero nag-extend kami for another day. Alam niyo kung ano nangyari? Nalaman namin na na-renew yung card niya. Nung araw na yon. So wala kami binayaran yung 3,000 nasa bulsa pa namin. So ganon kabuti ang Lord sa buhay namin. So yun ang challenge ko sa inyo na i-test niyo si Lord sa lahat ng bagay. So kung nakikita niyo kami na wala kaming problema, lahat po tayo may problema. Pero kapag tinest niyo si Lord dun sa mga promises niya, i-hold niyo yung mga promises niya. Kami yung living testimony, sinasabi ko sa inyo.
So, I praise and thank the Lord for this opportunity. Sabi ko, timing, kahit na ganito yung feeling namin, pero nagkakaisa kami na sinasabi namin, kung sa dami ng mga challenges na nangyari sa buhay namin, si Lord laging nandyan, alam namin nandito rin siya. So, isama nyo na rin sa panalangin kasi naka-schedule po siya sa phone scan. Ayan. So, with that, let's pray. I-prepare po natin yung ating tithes and offering. Pakihawak po. Ayan. Heavenly Father, we praise and thank you, Lord God, for this opportunity to praise and worship you in spirit and in truth. We praise and thank you, Lord God, na meron kaming chance na maibigay namin kung ano yung para sa'yo. Thank you for giving us the chance na magkaroon ng work, na magkaroon ng mga businesses, O Lord God, para maibigay namin kung ano yung para sa'yo. Alam namin, O Lord God, na binibless mo ang bawat isa sa amin. Continue to bless each one of us, O Lord God. And for those people na hindi po makakapagbigay ngayon, we pray na bigyan mo rin po sila ng provision para sa susunod makapagbigay din po sila sa iyo. Thank you, Lord God, for your promises. Thank you for everything na ginagawa mo po sa amin. Thank you for all the blessings and the provision. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Just the time I feel that I've been caught in the mire of self. Just the time I feel my mind's been bought by worldly wealth. That's when the breeze begins to blow. I know the Spirit's call, and all my worldly wanderings just melt into His love. Oh, I want to know You more. Deep within my soul, I want to know You. Oh, I want to know You, to feel Your heart and know Your mind. Looking in Your eyes, tears up within me. Cries that say, I want to know You. Oh, I want to know You more. And when my daily deeds ordinarily lose life and song, my heart begins to bleed. Sensitivity to Him is gone. I've run the race and set my own pace and face a shattered soul. And the gentle arms of Jesus warm my hunger to behold. Oh, I want to know You more. Deep within my soul, I want to know You. Oh, I want to know You, to feel Your heart and know Your mind. Looking in Your eyes, tears up within me. Cries that say, I want to know You. Oh, I want to know You. And I would give my final breath to know You in Your death and resurrection. Oh, I want to know You
know you more. Hello? Kanino bang asawa yan? Good morning po sa inyong lahat. Good morning sa mga viewers natin. Good afternoon, good evening sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Kamusta na po kayo? Ayan, masaya po sa pakiramdam na pag ikaw'y tumatayo dito tapos nakita mo punong-puno ng tao, na makikita mo na maraming tao pag ganitong araw ay gustong sumamba sa Lord. Kasi nandito lahat tayo. Nakakatuwa pong tignan. Nakakatuwa po kayong pagmasdan. Ibig sabihin, kaya kayo nandito ngayon, ready na kayong sumamba sa Lord. Ready na kayong makinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Nawa po, ibuksan natin ating mga tenga at unawain natin, makinig tayong mabuti. Sabihin niyo po sa katabi niyo, gising-gising. At tayo ay makikinig na ng salita ng Diyos. Ayan. Kasi po, ngayon po ay gagamit tayo ng ating imagination. Kaya kailangan medyo alerto po tayo. Ayan. So, ang series po natin this month ay Sanctified. Ito po ay na-explain na sa atin ng ating pastora last week. Ito ang ibig po sabihin ito, we are being set apart to live according to God's design and purpose. Tanungin po nga natin ang ating mga sarili, namumuhay na ba ako ayon sa layunin o ayon sa purpose ng Diyos sa aking buhay? Namumuhay na ba ako ayon sa purpose ng Diyos sa aking buhay? Yan. Pero ngayon po, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung pong katangian, yung character, yung permanent quality ng Diyos, yung attribute ng Diyos na transcendent and immanent God. Sabihin nyo nga po, transcendent and immanent. Sino po dito ang alam ang ibig sabihin niyan? Huwag po kayo mag-alala. Nung nabasa ko po itong assignment ko na to, ako din. Ano yan? Ano ba yan? Kaya sabay-sabay po nating pag-aralan yung immanent and transcendent God. Ayan. Ito pong dalawang katangian ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin. Dapat, lagi po silang magkasama. Kasi pag mag-focus ka lang sa isa, pwede tayong mamali. Pagka sa isa naman, pwede naman tayong mamaliban ng paniniwala. Kaya dapat po, lagi silang magkasama. Parang katulad po yan ng tokwa at bagoy. Mga pagkain, alam natin yan. Katulad po yan ng kape at tinapa. Yung iba, gatas. Yung iba, yun naman po, ano pa, salt and mangga at bagoong, yung alamang. Suman at latik. Puto at dinuguan. Patay tayo dyan. Ayan. Ano pa ba? Pandesal at keso, peanut butter. Anong favorite nyo? At champurado at tuyo. Yan. Lagi po yan silang dalawa laging magkasama para hindi po tayong namamali. Ulit po, transcendent and immanent God. Yan. So, magbabasa po tayo sa Acts chapter 17 verses 22 to 28. Pero, sige po, hanapin po natin sa mga Bible natin kung meron po tayong mga dala. Acts chapter 17 verses 22 to 28. Bibigyan ko lang din po kayo ng background dito. Babasahin po natin sa Pinoy version. Ito po ay kwento ni Pablo na pumunta po siya sa Athens. Tapos nung nagpunta siya po doon, sobra siyang nababagabag. Kasi parang napapansin niya na punong-puno ng Diyos-Diyosan yung city ng Athens. Kaya ang ginagawa niya, araw-araw kada umaga, nag-share siya about Jesus Christ doon sa lugar na yon. Hanggang napansin siya ng mga tao. Tapos in-invite siya sa isang city council. Dahil para tanungin kung ano ba yung sinasabi niya. Ang mga tao po doon, mahilig sila sa ganyang mga bago. Kaya sila curious, yung mga latest
na balita. So, doon po talaga sila interesado. Kaya, eto pong babasahin natin, ito po yung sagot o yung explanation ni Pablo nung tinatanong siya. Ang sabi po sa verse 22, tumayo si Paul sa harap ng city council at sinabi niya, mga Athenians, nakikita ko na napaka-religious nyo sa lahat ng bagay. Sa paglalakad ko kasi dito sa city nyo, tiningnan ko yung mga lugar kung saan kayo sumasamba. At may nakita kong altar na ang nakasulat ay ganito, sa Diyos na hindi kilala. Sinasamba nyo ang Diyos na to kahit hindi nyo siya kilala. Well, hayaan nyong ipakilala ko siya sa inyo. Ayan, sabi ni Pablo. Ang Diyos na gumawa ng mundo at ng lahat ng nandito. Siya ang Panginoon ng langit at lupa. Hindi siya nakatira sa mga templo na ginawa ng mga tao. Hindi rin niya kailangan ng kahit na anong ginawa natin. Kasi siya mismo ang nagbibigay ng buhay, ng hininga at ng lahat ng bagay sa lahat ng tao. Galing sa isang tao, ginawa lahat ng lahi ng tao. At hinayaan niya siyang mabuhay sa buong mundo. Siya mismo ang nag-set ng kanya-kanyang panahon at boundaries ng mga lugar kung saan sila titira. Ginawa to ng Diyos para hanapin siya ng mga tao at baka sakaling sa paghahanap nila, makita nila ang Diyos. Sa totoo lang, hindi naman malayo ang Diyos sa kahit sino sa atin. Kasi nabubuhay tayo, nakakagalaw at nagiging kung sino tayo dahil sa Kanya. Sabi pa ng kababayan yung Makata, mga anak din niya tayo. Ngayon po, kung tatanungin ko po kayo ngayon, gaano niyo po kakilala ang ating Diyos? Gaano niyo po kakilala ang Diyos na ating pinaglilingkuran? Maaari po may magsasabi, ay, kilala ko si Lord. Sabi naman nila, kilala ko lang. Oo, kilala ko naman siya. Nandun siya sa heaven. Alam ko, Diyos siya. Dinadasalan siya. So, iba-iba tayo ng paraan kung gaano natin kakilala ang ating Panginoon. Pero maraming tao po sa mundo ay confused. Sino ba ang Diyos? Sino ba talaga siya? Sabi ng iba, pare-parehas lang yan. Iisa lang yan. Parehas lang yan sila. Pero po maganda po, nakilala natin yung Diyos nga na pinaglilingkuran natin. Nakakalungkot po kapag ang tao hindi niya lubos ang kilalang Diyos na hindi niya kilala ang Diyos na sinasamba niya. Parang sinasabi niya lang na dito na ako lumaki, o ito na nakilala ko, Diyos siya, o yan. Kaya dito tayo kasi masaya dito. Mahirap po pagka ganun, hindi mo truly kilala ang ating Panginoon. Hindi mo kilala ang ating Diyos. Kasi po habang nakikilala natin ang Diyos, lalo po tayong nalalapit sa Kanya. At pag nalalapit po tayo sa Kanya, lalo rin tayong nagagaya sa Kanya at nagiging kamukha niya. Amen? Para po yan sa magkaibigan. Pagka nakita mo na yung kaibigan mo na bagong kakilala mo pa lang pero mabait. Nakilala mo na lalo na, mabait talaga siya. So ang tendency, gusto mo laging sumama sa Kanya, gusto mo nag-enjoy ka na sa Kanya. Di po ba? Hanggang sa minsan nagkakamukha na kayo. Kasi lagi kayong magkasama. So, ganun po. Importante po na kilala natin ang ating Diyos. Okay. So, sabi po ito sa binasa natin, sabi ni Pablo, ipapakilala daw niya yung unknown God. Sa description niya po sa Acts 17, verses 24 to 26, ang sabi niya po doon, the God who made the world and everything. Yun po ang Diyos na pinakikilala niya. Being the Lord of heaven and earth. He does not live in temples made by man. Nor he served by human hands as though he needed anything. Since he himself gives to all mankind life and breath and everything. Parang sinasabi na hindi tayo kailangan ng Panginoon. Sabi, as though he needed anything. Kaya niya, independent po yan. Independent siya. Siya ang nag-create ng langit at lupa. Lahat. At siya rin na nagsiset ng boundary sa bawat tao kung saan sila lulugar. So ito pong dinidescribe niya po dito, ito po ay nagde-describe about the transcendent God.
Ulit po, transcendent God. Sabihin nga po natin ulit. Transcendent God. Yan. Ang term pong transcendence come from the Latin root word that means beyond. Trans and to climb, scander. Sa Tagalog po, ito yung parang lumampas. Or lampasan. Yan, lampasan. It goes beyond or surpasses ordinary limits or boundaries. Para po yung nalampasan, kung may boundary dyan, may hangganan dyan, yan yung dead end, ang Diyos po nalampasan niya. He surpasses. He surpasses the limits. Yan po, it goes beyond or surpasses ordinary limits or boundaries. Pag sinabing transcendent God, ang ibig sabihin po nito ay number 1, God is separated from and independent of nature, yung physical world, and humanity, separated from and independent of nature. Hindi po tayo kailangan ng ating Panginoon. Siya ang creator, tayo po ang creation. Magkaiba po tayo at malaking-malaki talaga ang pagkakaiba. We do not share the same nature or essence. Magkaiba po tayo ng kakanyanan. Ang Diyos ay independent or separate from His creation. Ang mga tao ang dependent sa Kanya kasi siya ang nag-create ng humanity at ng buong mundo. Tayo po yung dependent sa Diyos. Hindi po siya dependent sa atin. Sabi nga po sa Genesis, in the beginning, God. Unang-una pong mababasa nyo sa Bible, in the beginning, God created the heavens and earth. Wala siyang limits and boundaries. He is over and beyond us. Siya pa ang nagbibigay ng limit at boundaries sa tao and to His creation. Kaya po, sabi po sa Isaiah 55 verses 8 to 9, Isaiah 55 verses 8 to 9, for my thoughts are not your thoughts, neither your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ang pag-iisip ng Diyos, ang kanyang kaparaanan, ay mas mataas kaysa sa pag-iisip ng tao at kaparaanan ng tao. Kung gaano raw kalayo ang langit at lupa, nami-measure nyo ba yan? Yung lupa at langit. Ganun ang pagkakaiba. Ganun magkaiba ang ways and thoughts natin at ng Panginoon. Walang sino man po ang makakapantay sa Diyos. Sino nga po ba ang makakaarok sa kaalaman ng Diyos? Isipin po natin, pagka po sa gabi, at tumingin ka sa langit, di po ba ang ganda-ganda? Ang daming stars. Ang ganda-ganda langit, may makikita ka moon, stars. Ma-amaze ka sa creation ng Diyos. Papakita ko po dito, meron po dyan na galaxy, yung solar system. May solar system tayong tinatawag. Nandyan yung sun, yung mga planets, nasaan po ang Earth? Ayun, yung pangatlo. Imagine niyo nga po kung nasaan kayo dyan. Nasa Earth tayo, no? Makikita niyo kaya yung sarili niyo dyan? Siguro hindi. Gatuldok lang tayo. Wala pa siguro sa gatuldok. Pero creation ni Lord, isipin mo, lahat ng heavenly bodies, hinuhold ni God in place. Hindi po yun nagbabanggaan. Talaga ang Diyos ang nag-o-orchestrate ng mga movement niya. At ito po, isa lang yan sa galaxy. Napakadaming ganyan sa universe. So imagine niyo, gamitin natin yung imagination natin. Maraming set ng galaxy sa universe. Hawak po yun ng Panginoon. Isipin niyo din po kung nasaan kayo. Nandun tayo sa Earth at gaano lang tayo kaliit. Pero ang sabi ng Bible, we na tao are mindful of Him. Tama ba? Tayo po ay laging iniisip ng Panginoon. Ang laging isip ng Diyos ay tayo. Tayo na kaliit-liit. Samantalang hawak niya yung mundo. Diba? Ganon siya ka-gracious. Ganon siya ka-grandeur. Ganon siya kagaling. Ganon siya ka-awesome. Ano pa po? Yung dito na lang sa atin sa Pilipinas, yung mayon. Kung makikita natin yung perfect cone, sino po dito taga Bicol?
Yan. Siguro nakita nyo na po yan. Perfect cone. Paano siya naging perfect? Considering na active volcano yan, pumuputok yan. Pero hindi siya nasisira. Hindi nasisira yung shape niya, hindi nasisira yung slopes niya. So may humahawak. May designer, may creator. Pagka tayo po ay gumagala, nakikita natin ang sea, yung mga creatures. Diba iisipin mo, sino ang nakagawa nito? Sino ang nakaisip nito? Paano nila naisip to? Huwag na tayong lumayo. Yun na lang katabi nyo. Diba? Tingnan nyo yung katabi nyo. Kung malalaman nyo lang yung intriga, sinong katawan natin, nung katabi nyo. Ma-amaze kayo si Lord. Isipin niyo paano nagawa ni Lord itong tao. Bakit hindi ginawa ni Lord na lahat na lang bagang? Bakit pagdating sa harap, parang patuli siya? Parang nga naman may pangkat ng food. Diba? Bakit ginawa ni Lord na yung bagang malapad? Pero para doon natin ginagrind. Tapos may dila pa tayo na paggalaw ng dila, dadalhin niya yung pagkain sa mga bagang-bagang natin para nagagrind natin. Tapos gumawa pa siya ng laway. Nagpo-produce yung bibig natin ng laway para paglunok natin, suwabing-suwabe. Diba? Ganun ang Lord. Bibig lang yun. Paano yung puso? Yung puso natin, kung ilang taon na tayo, ganun din nagtatrabaho, ganun din ang years na nagtatrabaho yung puso natin. Kung tayo ay 50 years old, 50 years din yan nagtatrabaho. Kung papaano kinreate ng Diyos na yung muscle ng puso natin gaano katibay. Diba? Sinong makakaisip nun? Gusto niyo po ba magpahinga na yung puso niyo? Ayaw natin yan. Sige lang, diba? Ganun kayo ma-amaze pa paano niya naiisip yung mga ganong bagay. Kaya hindi po natin siya maiintindihan. His ways and thoughts are higher than ours. Sino ang makakaarok ng kanyang alam? May supreme being talaga ng gumawa nun. It's no other than but our God. Kaya walang sino mang napakatalinong tao ang mako-compare sa kanya. Bakit? Kasi manliliit. Manliliit ka pag ikinompare ka sa Diyos. He is beyond our understanding. Kung lahat ng tao aware sa kagandahan ng Diyos, sa kalakihan niya, sa majesty niya, wala na po siguro magiging feeling entitled na tao. Pag alam na kung gaano siya katalino, kung gaano siya kagaling, siguro wala ng taong feeling entitled. Na-design niya nga ang universe at nagawa ng paraan ang human redemption. Nagawa niya ng paraan para mailigtas ang tao. Sa malamang po, na-design na rin niya kayo. Na-design na rin ng Diyos ang buhay niyo. Kung yung mga ganyan nagagawa niya, pati po ang plano niya sa buhay natin, malamang meron na. He is so awesome. He is so great. He is so perfect para magkamali po siya sa buhay mo. At para isipin mong isa kang pagkakamali. Hindi ka po isang pagkakamali. Minsan po may mga nangyayari sa buhay natin na hindi natin maintindihan. Bakit ba nangyayari to? Bakit hindi kami ang nagkatuluyan? Bakit ako nawalan ng trabaho? Bakit hindi ako nakapasa ngayong taon? Bakit hindi ako nakagraduate ngayong taon? Kinu-question natin ang Diyos, pero sa bandang huli, nire-reveal din naman niya sa atin ang kagandahan ng kanyang plano. His ways and thoughts are higher than our thoughts. Amen? Amen. Dinisenyo ka ng Diyos noon pa man at may purpose ng Diyos sa buhay mo. At ginamit ng Diyos ang kanyang enormous power. Yan. Ang love niya para mag-exist ka sa mundong ito for you to live a life to the full. Minsan iniisip ko, His thoughts are higher than our thoughts. Ito ang iniisip ko, mahal ako ng Diyos, kagaya ng description niya sa Bible, mahal niya ako hanggang sa pinakamalalim na dagat, ganun yung measurement niya, hanggang sa pinakamataas sa langit, widest as the sea. Yun ang thoughts ko. Pero mas higher ang thoughts niya. Ang ibig sabihin, mahal niya ako higit pa dun sa description na binibigay niya sa atin. Kasi yun ang lang ang kaya ng isip natin. Pero sa totoo, mas pa ang pagmamahal ng Diyos kaysa sa nai-imagine natin. Amen? Number 2.
Ano daw po ang transcendent? Ito po, God is over and beyond human understanding or comprehension. God is over and beyond human understanding or comprehension. Sa Romans 11, verses 33 to 36, sabi po dito ni Pablo, "Oh, the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God! How unsearchable His judgments and His paths beyond tracing out. Who has known the mind of the Lord?" Sino daw ba ang nakakaarok sa mind ni God? Sino nakakaalam? Or who has been His counselor? May counselor ba siya? Who has ever given to God that God should repay Him? Binigay lang ba sa kanya yung talino na? Pero hindi. Kasi nakalagay po dito, "For from Him, and through Him, and to Him are all things." Lahat ng bagay po ay galing sa Kanya, through Him, and in Him. To Him is the glory forever. Sa Kanya lahat galing ang lahat ng bagay. Kaya kahit gaano ka katalino, o kahit ikaw ang pinakamatalino sa mundo, wala pa din yun sa talino ng tao. Kaya minsan po kahit anong isip natin, kahit anong solusyon natin, kahit anong gawin natin, hindi natin maintindihan yung mga bagay-bagay sa atin. Hindi natin maintindihan yung mga nangyayari sa mundo, hindi natin maintindihan paano nangyari. Kasi po, He is a transcendent God. Tayo po kasi ay limited. Siya po hindi. Our God is infinite God. Hindi mo siya mamimeasure. No boundaries in space and time. The all-knowing God, the omniscient God, the all-powerful God, the omnipotent, diba? Kilala natin ang Diyos na ganyan. Sabi po sa Psalm 113 verses 5 to 6, "Who is like the Lord our God, who is enthroned on high, who humbles Himself to behold the things that are in heaven and in the earth." Siya po ang naglalang, pero siya pa rin po ang nag-humble sa sarili niya para hawakan ng mga bagay-bagay. So, number 3, God's transcendence relates to His holiness. Yan. God's holiness is above all. Sabihin po, the quality of being set apart from creation, sin, and sinfulness. Hindi rin natin maalam kung gaano siya kahuli, kung gaano siya kabanal. It's the quality of being set apart from creation, sin, and sinfulness. Sabi po ni Jesus sa John 8:23, He said to them, "You are from below, I am from above. You are of this world, and I am not of this world." He is above us. Hindi natin maintindihan kung gaano siya ka-holy, hindi yun kayang abutin ng ating isip. Kaya ang sabi niya sa Exodus 33, verse 20, "But He said, you cannot see my face, for man shall not see me and live." Ito po yung kwento ni Moses kasi gusto niya makita yung glory ng Lord. And sabi ng Lord, hindi mo ako makita, hindi mo pwedeng makita yung face ko kasi mamamatay ka. Sabi niya ganyan, sige, dadaan ako pero tatakpan niya yung mata ni Moses, kaya ang nakita lang ni Moses yung likod niya. Hindi po pwedeng makita ng tao ang mukha ng Diyos kasi mamamatay siya. Ganun po siya ka-glorious. Ganun po siya ka-holy. So in short po, ang transcendent God ay tumutukoy sa greatness ng Diyos, sa kanyang lordship, sa kanyang kingship. He is a big God, powerful God. Ang pagiging Diyos niya ay beyond our understanding, unfathomable. Mahirap intindihin at kahit sa imagination natin, hindi natin mai-imagine o masusukat ang greatness niya. He is mighty, sovereign, holy, and powerful God. More than we ever know. More than we ever know. Naintindihan po ba natin yung transcendent God? Kung hindi po natin siya naiintindihan, wag po kayong mag-alala. Kung hindi nyo maintindihan ng transcendent God, ibig sabihin, naintindihan nyo na po si Lord. Kasi ang transcendent God talaga mahirap intindihin.
Gets po? Kung hindi niyo siya naiintindihan, na-gets niyo na po ang ibig sabihin ng transcendent God. Sige po. Ang kagandahan lang po nito, alam natin na ang Diyos ay transcendent at nare-remind tayo na number 1, there is someone higher than man. Man is created by a creator, our Abba Father, by higher being than us. Kaya pag tayo po ay nawawala na ng pag-asa sa buhay, merong pong mas may kapangyarihan na pwede nating asahan. Kung ang sitwasyon mo ay hindi mo kontrolado, meron pong Diyos na kontrolado ang lahat ng sitwasyon. Kung ang sa tingin mo, imposible na ang sitwasyon mo, meron pong Diyos na kayang gawing posible ang lahat ng bagay. Amen. Number 2, there will always be a difference between God and man. Hindi po tayo pantay ng Diyos, kaya wala po tayong maipagmamalaki. At hindi po tayo pwedeng mag-play as God dahil sobra po tayong malayo at hindi natin makokontrol ang mga bagay-bagay. Limitado po ang ating mga kakayanan. Kaya hindi po tayo pwedeng i-take yung role ni God sa pamilya natin, sa office natin, hindi po natin kaya. Number 3, we can never be completely captured in human concept. God is so big and so great, mababaliw po tayo kung pipilitin nating sagutin ang mga bagay-bagay na nangyayari sa atin at sa mundo. Number 4, it is appropriate to us to have reverence for God. Dahil ganun po siya ka-great, tama lang po na ibigay natin sa ating Diyos ang nararapat na papuri, respeto, at reverence para sa Kanya. Kailangan ibigay natin yung totoo nating pagsamba sa ating Panginoon. Dahil po may transcendent God, nare-remind tayo that our salvation is not our achievement. It is always by the grace of God. Miracle work po ito ng Diyos sa buhay natin. Hindi po tayo pinanganak, hindi pa tayo pinapanganak, may plano na ang Diyos para iligtas ang mundo. Hindi din po tayo pwedeng magmalaki. We are all standing by the grace of God. Only by the grace of God, kaya po tayo nariritong lahat. Amen po. Again, sa transcendence po, ipinapakita ang greatness ni God. He is beyond our understanding. But you know what? He is knowable. Ang God po natin ay immanent. He is knowable. God is transcendent God, and at the same time, He is immanent God. So, ang i-discuss ko na po ngayon, yung immanent God. Pero, wag niyo pong iiwanan yung pagkakakilala nyo sa Diyos being transcendent God, na ganun siya ka-great, ganun siya ka-powerful, ganun siya ka-sovereign. Kasi, hindi po to opposite. Opposite ang transcendent, immanent, hindi po yun siya. Si God ay transcendent at the same time, siya rin po ay immanent. So, binuksan ng Diyos ang kanyang sarili sa mga tao para mas makilala na natin ang puso niya. Sabi natin, He is powerful, almighty, sovereign, pero anong klaseng Diyos ba siya? Bad ba siya na Diyos o na mabait na Diyos? So, makikilala po natin siya sa pagiging immanent ng Diyos. Susundan po natin. So, the term immanence comes from a Latin root word that means to dwell. Immanence or manir. Sa Tagalog po ito ay palagian, namamalagi, nag-i-stay o nagdudwell. God is existing within and throughout the mind and the world, always present within the universe. Namamalagi ang Diyos sa mundo o namamalagi sa creation ang Diyos. God is above us at the same time, He is near us. So parang kung immanent siya, parang Emmanuel, di ba? Emmanuel, God with us. Yan. Para may clue na kayo na, ibig sabihin ng immanent. Number 1, He is active and present in the universe. Ang transcendent God, siya ay independent sa creation niya. Pero dito, involved siya sa buhay ng tao, nature and history. Again, ito po ay attribute ni God. Pag sinabi uli natin attribute, nature niya po ito, naka-built in sa kanya, hindi niya po ito ginigay, hindi rin po ito nawawala.
Siya ay parehong transcendent and immanent God. Ang immanent God is closely related to God's omnipresence. Pag sinabi po nating omnipresence, siya ay nasa lahat ng lugar. So kahit kayo ay gusto nyo magtago sa probinsya, nandun po ang Diyos. Kung gusto nyo pong magmukmok sa kwarto, nandun din po ang Diyos. Kung kayo po ay nagkakasala, sa bundok kayo, sabi nasa bundok naman kayo, nandun din po ang Diyos. At kahit pumunta po kayo sa hell, na pwede rin pong, nandun din po ang Diyos. Kasi si ang God ang nag-create nun. The Lord is there. The Lord is here. Kahit saan po naroon ang Diyos. So, binibigyan po ng emphasis dito ang kanyang nearness at involvement with His creatures. At dahil siya ay malapit sa atin, madali natin siyang makilala. Kung ano ang gusto niya, kung ano ang ayaw niya, ano ang mga kaya niyang gawin sa atin, at kung papaano siya magmahal. Kasi malapit siya, madali natin siyang makilala. Sa totoo lang po, ang Diyos ang unang nagpakilala sa atin. Siya po ang unang nagpakilala sa atin. Through the Bible, sa nature, sa mga experiences natin. He is a self-revealing God. Kaya kilala natin siya ngayon. Hindi po siya nagtatago sa atin. Ipinahahayag niya ang kanyang sarili sa kanyang creation. Sabi po sa Jeremiah 23:24, Can a man hide himself in secret places so that I cannot see him? Declares the Lord. Do I not feel heaven and earth? Declares the Lord. Diba siya nga ang nag-feel? His glory fills the earth. Kayang-kaya niya yun. Kasi gano'n siya ka-great. Huwag niyo pa iwanan. Create niya nga po yung galaxy, di ba? Yung kalawakan. Gano'n po siya. Kaya-kaya niya i-consume yun. Kaya-kaya niya i-feel yun. Kayang-kaya rin i-feel yung mundo natin. Meron daw po bang lugar na wala doon ng Diyos? Kahit saan tayo pumunta ay naroon ng Diyos. Even sa kanyang creation. Ito yung sabi ko kanina. Tumingin ka nga lang sa bundok. O pag namasyal tayo, pagka nagdagat kayo, sa kalangitan, ang lahat ng ganda nito ang tinuturo na ay merong Diyos na gumawa. All creation points to our amazing God. Sino po dito ang nature lover? Diba? Its beauty reflects the majesty of our Creator. Pag nakakita ka ng magagandang tanawin, bundok, dagat, kahit tumingala ka lang sa langit, lagi mong maiisip, may Diyos na gumawa nun. Ang lagi mong masasabi, ang galing ni Lord. Kasi yung creation niya, ang itinuturo niya, yung Creator. Yung gumawa sa kanya, yung designer. Doon pa man, kahit hindi tayo nagbabasa ng Bible, malalaman natin merong great God. Malalaman at malalaman po natin na may designer. Okay po. So number 2, ang ibig sabihin po ng immanent God ay He is knowable, perceivable, and graspable. Nasusundan pa po ba natin? Say amen? Amen. Dahil ang Diyos ay namamalagi sa atin, siya po ay knowable, perceivable, and graspable. Ang tao po ay mahirap makilala kung hindi natin nakakasama, kagaya sabi ko kanina. Sabi po sa Matthew chapter 1, verse 23, Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel. Ito po yung sinasabi ko sa kanya, which means God with us. Isa pong matibay na halimbawa that God is knowable ay nung nagkatawang tao po ang ating Panginoong Jesus at po, siya po ay nanahan dito sa atin. Imagine niyo po yung great God. All-powerful, sovereign, big God. Tapos, nanahan dito, nagkaroon ng flesh, nung baby pa si Jesus. Dito po ako na-touch, nanonood ako. Tapos sinabing, God with us. Etong God na makapangyarihan, kasama ang mga tao. Imagine niyo po ba yun? Bakit po? Bakit nangyari? Para lamang makilala natin siya. Para po lamang mas malalim natin siyang makilala.
Si Jesus po ang exact representation of God. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. So kung paano nagmamahal si Jesus, kung ano yung priority ni Jesus, kung nasaan ang puso ng Diyos, kung paano siya nagkikare sa mga tao, ganun din po ang puso ng ating Diyos Ama. Kaya po ang Diyos mismo ang nakasama natin dito sa lupa. He is the exact representation of God. Mas lalo nating nakilala ang Diyos dahil sa kanyang anak, ang kanyang kabanalan, ang kanyang katwiran, at pagmamahal sa atin, lalo na po nung isinakripisyo niya ang buhay niya, ni Jesus, para po sa ating kaligtasan. Dahil dito nalaman natin na mahalaga tayo sa Lord. Kung hindi po yun, kung si Jesus hindi po naging tao, hindi po natin malalaman, hindi natin siya ganoon makikilala. Kasi nire-represent na nga si God. Dahil doon nalaman natin na mahal tayo ng Lord. Mahal na mahal tayo ng Lord. Imagine the great and mighty God lumapit sa tao at nakisilamuha sa mga taong makasalanan. Kaya by grace, through faith in Jesus, nararamdaman natin that God is immanent. He is near, He is knowable, He is graspable. Kahit po sa Old Testament, nagpakilala din siya sa madaming pangalan. At yung pangalan po niya, yun yung nagde-describe sa kanya. Kaya po sa panahon natin ngayon, kahit tayo ay medyo gipit na gipit, pwede po tayong lumapit sa ating Diyos na nagpo-provide. Kasi nagpakilala siya as Jehovah Jireh. Diba? Kapag po tayo may sakit, kahit basipunyan o malalang sakit, alam natin may Diyos na nagpapagaling. Kasi nagpakilala siya as Jehovah Rapha. Kung gulong-gulo na yung isip natin at hindi na natin alam kung anong gagawin, to the point na nagkaka-anxiety na tayo, meron po tayong Jehovah Shalom. Meron tayong kapayapaan. Sinabi niya po yun. Katangian din niya po yun. At kung nasa ibang bansa naman po tayo at tayo ay naho-homesick, meron po tayong Jehovah Shammah na lagi nating kasama. At marami pa pong pangalan na idinidescribe niya kung sino siya. Siya ang ating banner, siya ang ating shepherd. Halos lahat, ipinakikilala ng Diyos kung sino siya. Siya ang nagkikare sa atin. Kung tunay natin kilala ang Diyos na handang tumulong sa atin, hanggang siguro ng buhay natin. Kung ang buong tiwala natin, iniasa natin sa ating Panginoon, ang gaan siguro ng buhay natin. Kasi, kapag hindi po natin siya ganun kakakilala, nakakapagod ang buhay. Bakit? Kasi gagawa ng paraan sa sarili lang natin. Sino nga asahan natin? Yung sarili natin o di kaya naman ibang tao na limited din. So mas magiging mahirap po ang buhay. Pero pag kilala natin ang Diyos natin, nagkakaroon tayo ng pag-asa, gumagaan. Hindi tayo clueless. Hindi tayo clueless kung ano ba ang Diyos, sasagot ba niya sa dalangin, tutulungan niya ba ako? He is our ever-present help in times of trouble. Diba? Kung sino ang Diyos, kaya nasisecure po yung feeling natin, nasisecure yung pagkatao natin. Nagiging confident tayo sa Lord. Kasi alam natin, hindi tayo bababayaan. Alam natin, may pag-asa tayo sa Panginoon. Amen po ba? Minsan nasasaktan tayo. Nakakabangon din naman. Kasi may Diyos na nagko-comfort. Yung description ko po, ng pagka-Diyos, inihayag po yun ng Panginoon sa atin. Ang daming katangian na inihayag ng Diyos sa atin because He is an immanent God. Malapit siya sa atin. Involved siya sa atin. Number 3, He is relational. Siya ay immanent God, He is relational. Ang Diyos ay involved sa buhay natin. Involved siya sa buhay ko, involved siya sa buhay nyo. Involved po ang Diyos sa buhay natin. Hindi po tayo nagsosolo sa buhay. Dito po makikita natin na kahit hindi naman talaga tayo kailangan ng Diyos, ginusto pa din niya na magkaroon ng relasyon sa atin. Kahit naging makasalanan tayo, ginusto niya pa rin tayo maging anak. Minsan po, pag may magulo lang talagang pasawa yung anak, parang gusto nang sabing, sige, lumayas ka na, gusto nang itakwil. Pero ang Diyos, kahit rebelde tayo sa Kanya, kahit andahin nating sablay sa Kanya, gusto pa rin niya tayong maging anak. Samantalang, He is a great God.
At hindi niya tayo kailangan. Pero He is relational. Gusto pa din niya na lumapit tayo sa Kanya. Wala ang celebrity or star complex sa Lord. Oh, Diyos ako, dito ako, diyan ka lang. Wala pong ganun. He is always present para madali natin siyang mahanap at malapitan. Hindi na po natin kailangan magpa-member ng fans club o mag-viral sa TikTok para mapansin niya. Hindi na po natin kailangan magpa-appointment pa, magpa-schedule sa Kanya para makausap lang natin siya. Di ba masarap at nai-enjoy ang journey natin sa mundo kapag alam natin na kilala natin ang Diyos at may malasakit siya sa atin? Kasi may nagkikare. Alam mo, may nagkikare. May kasangga tayo. Hindi tayo nag-isa. Naging totoo din siya sa pangako niya na hindi tayo iiwanan at pababayaan. Kaya lagi nating nararamdaman ang kanyang kalapitan, lalo na sa panahon na tayo ay nasasaktan at nahihirapan. Sabi po sa Psalm 38, verse 18, Psalm 34, verse 18, the Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. The Lord is near to the brokenhearted. Sino po ngayon sa kalagitnaan natin na ang brokenhearted? Sino po ang crushed in spirit? Kung broken ka po at nasasaktan, nariyan ang Diyos sa tabi mo, hindi umaalis. Ready to support you, to comfort you, kahit iwan ka man ng mga mahal mo sa buhay, kahit pakiramdam mo wala ka ng pag-asa. The Lord is near to the broken-hearted. Lalo pa nga siyang lumalapit sa iyo kasi alam ng Diyos, broken ka. Minsan din po, ginagamit ng Diyos ang mga circumstansya ng buhay natin para lang makilala natin siya. Kasi minsan nai-ignore natin, aminin naman natin or hindi. Nai-ignore na natin ang Diyos. Pero dahil sa gusto niya na ipakilala yung sarili niya, gagamitin niya yung circumstances ng buhay natin. And then marirealize mo, ganun pala si Lord. Talaga palang nagpapagaling siya. Provide talaga siya. Talaga siya yung refuge ko. Talaga siya yung sandigan ko. Siya ang nag-alaga sa akin. Dahil po sa mga dumating na problema, mas nakilala natin ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Number 4, God is holy yet He is near. At noong umakyat sa langit ang Panginoong Hesus, hindi rin po niya tayo binitiwan. Iniwan niya po ang kanyang banal na espiritu. Dito po, mas mararamdaman natin ang kanyang immanence, ang kanyang kalapitan ng mas personal dahil nananahan sa atin ang banal na espiritu. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19. Or do you not know that your body is a temple of Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own. Napakabait po ng Diyos, hindi po tayo iniwang nag-iisa. Gusto niyang manahan sa atin para tayo ay matulungan, mapayuhan, makonvict pag may nagagawa tayong kasalanan, matulungan na gawin yung mga bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Pag tayo ay nagkasala, nariyan pa rin ng Diyos at marunong magpatawad kung hihingi tayo ng kapatawaran. Pag tayo po ay nagkulang, tinutulungan pa rin tayo at pinagpapala at nire-restore. God wants His people to be holy like Him. Sabi po sa Peter, you shall be holy for I am holy. Pag alam natin na malapit ang Diyos sa atin at conscious tayo sa presence niya, hindi po ba nagiging mabait tayo? Mas madaling iwasan yung kasalanan? Mas nagtatransform, may transformation po tayo. Nagiging katulad tayo ni Christ. Hindi na tayo minsan masyadong masungit, hindi na tayo masyadong palapatol pag tayo po ay malapit sa Diyos. Kasi gusto natin piniplease ng Diyos. Example po. Halimbawa po ay nariyan ng pastora. Andiyan yung pastora, katabi mo o kaharap mo. Hindi po ba tayo ay bumabait? Habang ang anak mo nandyan na nangungulit at parang gusto mo ng kurutin, dahil nandyan ang pastora, hindi mo makurut. Di ba bumabait tayo? Ay, tiga mo na siya ng ganyan. Pero hindi mo magawa yung gusto mo kasi andyan ang pastora malapit sa'yo. Lalo na po kung ang Diyos ang malapit sa atin, talagang maihiya tayong gumawa ng kasalanan. Kaya po natatransform tayo into His likeness. Because of the nearness and the presence of the Lord.
Si Pedro po, nung na-recognize niya si Jesus, kasi dumami yung huli niya, na-recognize na, ay, si Jesus yun, Diyos yun. Ano po yung sinabi niya sa Luke 5:8? But when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." Dahil sa presensya ng Diyos, nandoon ang Panginoong Jesus, na-recognize niya yung kasalanan niya, agad yung karumihan niya. Hindi naman sinasabi ng Lord na, makasalanan ka, hindi naman eh. Siya, naging aware siya sa mga karumihan niya, sa kasalanan niya, dahil sa presensya ng ating Panginoon. Ganon din po sa Isaiah chapter 6 verse 5. And I said, "Woe is me, for I am lost, for I am a man of unclean lips." Sabi po ni Isaiah, nung nasa presensya siya ng Diyos, na-recognize niya, I am a man of unclean lips. Siguro kung ano-anong masasamang lumalabas sa mga bibig niya. Sa presensya po ng Diyos, doon po nare-reveal kung ano yung mga pagkukulang natin. At the more na lumalapit po tayo sa Kanya, the more na nalilinis po tayo. Nakikita natin ang ating karumihan kapag tayo ay nasa presence ng Diyos dahil siya po ay banal. Buti na lang din po ang Diyos ay mapagpatawad. He is a forgiving God. Amen. Sinabi din po yan sa Bible. Basahin po natin sa Isaiah 57:16. Ako na lang po ang magbabasa sa Pinoy version. Isaiah chapter 57 verse 15. Dahil ito ang sabi ng nasa taas at mataas na Diyos, Diyos ng walang hanggan na ang pangalan ay banal. Nakatira ako sa mataas at banal na lugar, pero kasama rin ako ng taong nagsisisi at humble para buhayin ang loob ng humble at pasiglahin ang puso na nagsisisi. Ang Diyos na banal, iniisip pa rin tayo. Sinusuportahan pa rin tayo to humble down, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Church, God is a transcendent God and immanent God. He is a majestic God, but He revealed Himself to us for us to know Him. Ang tanong po, ang challenge po, ano po yung ginagawa natin? Nakita na po natin ang grandeur ni God. Nakita na rin po niya kung paano, nakita na rin natin kung paano na tayo sinamahan sa mundo. Kung paano niya ipakilala ang sarili natin sa Kanya. Let us go deeper in knowing God. Estado po natin, yes, we can do business. Ngayon po. Nakakatapos tayo ng mga projects natin, magagandang projects. We can raise good children. We can go to different places. At this time, this is my challenge. Can we go deeper in knowing God? Can we go deeper in knowing God? Kasi sa Kanya, nilatag niya na lahat sa atin eh. Nakita niyo kung gaano siya ka-almighty. Kung paano pa siya bumaba, sinamahan pa tayo. Tayo naman po, ano po yung ginagawa natin? And we go deeper in knowing the Lord. We need to give reverence to our Almighty God while enjoying His nearness. Minsan sa sobrang na-enjoy natin ang kabutihan at kalapitan niya, nakakalimutan natin that He is a sovereign God who deserves the highest honor. He made Himself known to us so we can come near to Him. Pero hindi din pwedeng itrato lang natin ang Diyos bilang body-body natin. Kailangan din natin ibigay ang respect natin. Kasi minsan, okay lang magkasala ko. Papatawad naman si Lord eh. Okay lang kahit hindi masyado yung best ang binibigay ko. Kaya na yan. Pwede na yan. Church, He deserves all our respect and reverence. Amen po ba? Because He is a great God. He is a good God. Sabi po sa isang article, God graciously enters into His creation, actively working within the world while also existing beyond it. So it's a beautiful balance of closeness and incomprehensible majesty. Maganda po na balanse tayo sa pagtingin natin sa Diyos bilang transcendent God at immanent God. Natutuwa po ba kayo na meron tayong majestic God?
yung creator of heaven and earth, ay mahal tayo. Sobra-sobra nga po yung ginawa niya, tulad ng sinabi ko kanina. Para lang po makasama tayo. Halos pinrovide niya na lahat sa atin ng gagawin. Halos lahat pinrovide niya na lahat sa atin. Ano na lang ang gagawin natin? Ano na lang po yung kanina po nung first service during praise and worship. God touches me nung sinabi niyang, sapat ako. Sapat ang Diyos sa atin. Kung dumadaan tayo sa pagsubok, minsan marami tayong reklamo sa buhay. Pero the way na ipakilala niya ang sarili niya sa mga tao, parang yung sinasabing, sapat ako sa inyo. Yung mga pinagdadaanan nyo, maliliit yan na bagay sa mga kaya kong gawin sa buhay nyo. Pinlano ko na lahat ang magputing bagay sa inyo. Sapat ang Diyos sa buhay natin. Mga issues natin, minor issues na lang yan. Sabi ni Lord, maliit na bagay. At wag po nating i-magnify kung ano yung mga pangit na meron tayo. Ang i-magnify po natin yung kalakihan ng Diyos sa buhay natin. Kasi He's a powerful God. Sabi ko nga yung mga imposibleng bagay na akala natin imposible, posible sa Kanya. Sapat po ang Diyos sa atin. Bilang conclusion ko po, God in His greatness made Himself known to His creation. We have all the reasons to give the Lord the highest reverence He deserves. Let us honor the Lord by living according to God's design and purpose in our lives. A sanctified life. Bilang parangal natin sa Diyos, nawa po ang bawat isa sa atin ay nabubuhay kung paano tayo dinisenyo ng Diyos. Nabubuhay at ginagawa ang purpose, ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Sa ganoon pong paraan na bibigyan po natin ng parangal ang ating dakilang Diyos, ang ating makapangyarihang Diyos. Amen po ba? Amen. Kasi pagka naman po tayo lumalapit sa Diyos, habang nakikilala natin ang Panginoon, nakikita mo kung gaano siya kabuti, alam niyo po, lalo natin siyang minamahal. Pag lalo po natin siyang minamahal, mas madali na po sa ating magbago. Mas madali na po sa ating sumunod sa mga gusto niyang gawin. Hindi na tayo napipilitan. Kinukusa na natin. Kasi una, naramdaman natin yung pagmamahal niya. At habang nakikilala natin siya, lalo natin siyang minamahal ng minamahal. Amen po ba? So ano po ang dapat natin maging respond? Ito po yung iiwanan ko. Ano po dapat ang maging respond natin sa ating transcendent and immanent God? Sabi po sa Isaiah 55:6, seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. Hanggang malapit pa ang Diyos, tawagin na natin siya. Isik na natin ang Panginoon, hanapin na natin siya. Kung hindi niyo pa po nakikilala ng lubos ang ating Panginoon, hindi niyo po siya natatanggap bilang Diyos at tagapagligtas. Maaari po nating tanggapin siya ngayon. Kasi pinakilala naman niya na yung sarili niya sa atin eh. Wala na po tayong gagawin, tatanggapin na lang po natin siya bilang Diyos at tagapagligtas para po tayo magkaroon ng buhay na magaan. Life to the fullest. Kung ikaw po ito, sinasabi mo, gusto kong kilalanin yung Diyos na sinasabi mo. Gusto ko siyang tanggapin sa buhay. Gusto kong tanggapin ang pagmamahal niya na ino-offer sa akin. Habang ang lahat po ay nakayuko at nakapikit. Kung ikaw po na narito at gusto mong tanggapin ang Diyos na makapangyarihan, kung ikaw po ay nanonood online at naririnig mo po itong mensahe na to at nagsisik ka sa Diyos, nagsisik ka sa tunay na Diyos at gusto mo po siyang makilala, maaari niyo pong itaas ang iyong kamay. Maaari niyo po kayong mag-type dyan, I want to know the Lord. Dito po, pwede niyo pong itaas ang inyong kamay. Sige po, naghihintay po ang Diyos. Seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. Pagkakataon na po nating lumapit sa ating Panginoon.
At kung ikaw po dyan na nanonood, ito po ang dalangin ng iyong puso. Sundan mo po ako sa aking panalangin. Panginoon, salamat po sa pagmamahal mo. Salamat po. At ikaw po ang Diyos na nagmamahal sa akin. Gusto pa po kitang kilalanin. Gusto po kitang tanggapin bilang aking Diyos at tagapagligtas, Panginoong Hesus. Naging makasalanan nga po ako o nagkakasala ako, pero humihingi po ako ng kapatawaran sa iyo. Gusto ko pong isurrender ang buhay ko sa iyo, Panginoong Hesus, at tanggapin ka bilang aking Diyos at tagapagligtas. Salamat sa Diyos sa kapatawaran at salamat din po sa grace na ibinibigay mo sa akin. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And church, as I respond, I challenge you. Seek the Lord. Seek the Lord deeper. Amen. God bless you all. Hello? Amen. Amen. Praise the Lord sa napakagandang mensahe niya sa atin ngayong umaga. Tayo pong lahat ay tumayo na para sa ating closing prayer. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Tunay na kahit hindi ka po namin maintindihan, sa lawak po ng iyong talino, kaalaman, Lord. Salamat sa paggabay mo sa amin, Panginoon, na manatili kaming banal, sanctified. Kahit hindi po maunawaan namin kung bakit patuloy mo kami fino-forgive, Lord, sa kabila ng mga kasalanan namin. You see us sanctified, Lord. Tulungan mo po kami, Panginoon, kung ano yung pag-aralan namin ngayon. Magamit po namin sa buong linggo at ma-apply po namin sa aming buhay, Panginoon. Ay, taas po natin ang ating mga kamay para sa benediction. Ang napakalalim at napakasagan ng talino at kaalaman ng Diyos na pumili sa atin na maging banal. Ang napakalawak na pag-ibig ni Jesus na nag-sacrifice ng kanyang banal na dugo. Ang paggabay at pag-convict sa atin ng banal na Espiritu upang manatiling sanctified ang sumama sa atin ngayon at magpakailanman. Amen and amen. God bless you po. Salamat po ng marami.